Batang tumilapon matapos mabundol ng isang pulang kotse. Isinugod sa ospital matapos magtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Mabilis na rumesponde ang mga opisyal ng barangay San Rafael para maisalba ang bata. So nakita po nila yung anak ko, yun nga po, may duguan, kaya nilipat po kami sa ambulance. Wala ma'am, nagpe-pray ako na sana okay lang yung anak ko. Hindi ko siya pinapatulog kasi alam ko eh. Kaya pilit ko po siya na kinakausap sa kunak, huwag kang matutulog. Lahat binibigay ko yung sinasabi ko sa kanya na ay, huwag ka bibitaw dito lang si mami kasi mano na po yung anak ko eh, na wala na po siya ng malay, pinipilit ko na lang idilat yung mata niya. Kwento ng nanay ng biktima sa Resibo. Kumakain daw sila ng tanghalian nang bigla na lang magkagulo sa labas ang kanilang mga kapitbahay. Ang nangyari po, itong asawa po ng pinsan ko, nakatalikod po. Hindi niya po napansin na nakalabas po yung anak ko. Nabundol na pala ng mga oras na iyon ang kanyang 4 na taong gulang na anak. Makikita rin sa CCTV footage ang paglabas ni Carrie para tignan ang nangyayaring kaguluhan. Dito na raw niya naabutan ng dugo ang anak na si John John. Kinarga po nung 19 years old na nagdadrive ng sasakyan. Duguan na po yan ako eh. Lupay-pay na. Ilang araw matapos ang insidente, nakapanayam ng Resibo ang taga-barangay task force na si Rolando Domingo. Nung madinig ko may bumubusina, then naging alerto na ako. So ibig sabihin, nung lumutang na yung kotse, naka-hazard na siya, narang ko. And then harang ko dito, alam ko aksidente. At kung lumingon ako sa kanan ko, nakita ko available naman yung ambulansya namin. And then nung pagharang ko, binaba yung bata. Actually, hindi po siya magpapabilis dyan kasi ginagawa yung karsada. Yung ingay na lang po ng busina ako naka-alerto. Ipinakita din ng barangay sa Resibo ang CCTV footage kung saan makikita ang kanilang pagresponde sa pamilya na sakay ng pulang kotse na nakabundol sa bata. Ito, sir, bababa na po yung responder. Ito pa responder. Ayun yung bata yun, doon wikot. Yan po, yan. Yan yung tatay. Itatabi na namin yung sasakyan. Lalabas na yung ambulansya. Pinakausap na ng AMX yan. Dahil yan yung naka-aksidente. Ina-hold na yan dyan. Yan, pinipilit niya at nalilak kasama ako. Magpapalit daw ng damit, kasamaan ng tanod, para may kasama itong kotse. Ayan, tingnan niyo po ha. Ayan, nakita niyo. Ayan, tumakas na. Pero maya-maya lang, bigla na lang umandar ang kotse at umeska po na si Kuya Driver. Habulin yan. Habulin ng patrolyan. Tapos, nagpatawag sa compact yan. Ayon sa Rodriguez Police, nagpasya raw sina Kari na makipag-areglo at magkaroon ng inisyal na kasunduan sa driver at pati sa may-ari ng sasakyan. Itong partido ng nakabangga, sasagutin di umano ang gastusin ng pagpapagamot sa bata sa ospital hanggang sa gumaling ito. Pero sa investigasyon ng pulisya, napag-alamang wala palang lisensya ang driver. Yung kanyang pagmamaneho ng walang lisensya, nagresulta pa sa pag-aksidenteng ito. Bukod pa rito, ang nagpakilalang may-ari ng sasakyan na si Aris Rosales ay amain pala ng suspect na si Jonaldo. Ayon sa ginawa naming initial na investigasyon, yung driver ay may kukunin lang daw doon sa kabilang bahay. Dinrive yung sasakyan ng walang paalam sa may-ari. Ang biktima na si John John, maswerteng nakaligtas pero hanggang ngayon, may mga iniinda pa rin ng bata na mga sugat at pananakit ng ulo. Ayon sa doktor na sumuri kay John John, si baby nag-sustain siya ng injuries. Meron siyang lacerated wound dito sa forehead or sugat sa bandang kanan. No? Tapos meron din siyang mga abrasion or gasgas sa mukha, sa braso, sa kamay, tsaka sa knees niya, magkabila meron. Sa pahintulot ng kanyang mga magulang, nakausap ng Resibo si John John. Saan yung masakit? Ulo mo po. Turo mo po. Saan po masakit po? Ulo lang daw po. Ayon kay Carrie, nakalabas na sila ng ospital pero hindi raw tumupad sa napagkasunduan ng driver at may-ari ng sasakyan. Ginawa na lang daw nila ng paraan na mabayaran ng mga gastusin sa ospital. Ito yung bill namin po sa ospital na ayaw po nilang bayaran. Mabot po kami ng 19,582.61 po. Kaya nito lang April 28, 2025, sinamakan ng Resibo si Carrie sa Barangay San Isidro para magsampa ng reklamo laban sa suspect at may-ari ng sasakyan. Ma'am, ano pong sadya natin, ma'am? Sir, dodolo ko po sana yung tao na nakabangga sa anak ko. Kasi hindi po sila tumupad sa kasunduan po namin sa police station. Ngayon, ma'am, anong gagawin po natin? Iba-blatter po natin. Opo, sir.
Sinubukan ding ipatawag ng barangay ang driver at may-ari ng sasakyan. Pero kung iyan po ay hindi sasama, karapatan po niya yan. Kasama ang resibo. Agad na kinanap ng barangay tanod ang bahay ng inireklamo. Nang matunto ng isang bahay, dito na nakita ang driver ng kotse na si Jonaldo Bonifacio. Ilang saglit pa, dumating na si Jonaldo. Kasama ang kanyang ina na si Malu Bonifacio. Dumating na rin ang may-ari ng sasakyan at amain ni Jonaldo na si Aris at bigla na lang nagpaliwanag. Huwag kasing sinungaling, sir eh. Huwag kang tatawa-tawa dito. Talagang dadali ako sa bunganga. Ang galing mo magsalita sa akin. Welta naman ni Aris. Sa akin po, lahat ng bill po, ibigay po sa akin, babayaran ko po. Yun lang po yung para sa akin. Lahat po ng... Narinig ko na po yan. Lahat po ng kailangan nila. Kasi nung gabi na yun, babayaran na namin yan. Gusto namin, sir, bayaran ng ospital. Sa billing, 19,000. Sabi niya, 19,000. Ito po. Ay, nilalapit pa po ito sa SWA, di ba? SWA, sa malasakit, sa... Yung SS niya, ayaw niyang gamitin, pero anak niya yun. Pero alam niyo po ba, sir, na lalagyan mo lumabang Opo, alam ko po na... regardless po sa discount? Yung mga ganyan salita mo, ano ka, pag nakalabas yung sasakyan, ngayon matapang ka nung nandun tayo sa police station, harap mo ako, video call. Nagpe-please ka sa akin. Kung i-detain mo sa sasakyan ko doon, may pound mo, ano ipamabiyahe ko? Kaya nga inaano ko sa'yo, kuya. Hoy, wait lang. Hoy, hindi ako nagmura. Kahit kailan hindi ako nagmura sa harapan. Hindi ako nagmumura. Tandaan mo. Eh, pangalan, nagmumura ka na Hindi eh. ako hindi ako nagmumura. Saan ako nagmura? Ina ka eh, di ba? Sabi mo? Ina ako! Talaga ina ako! Magulang! Ate, babayaran namin yan. Hello? Ina ako! Ayun naman pala, inasa na nga po ang bayad, mga sir. Kung gusto mo kasi ate, pagkabangga ng pagkabangga, ibigay ko agad sa'yo ang pera. Ano Hello? saan ako kukuha? Hello? Ay, babiyahe pa ako ah. Wala kang biyahe! Pinihintay mo ng asawa mo yung Kaya nga, sabi ng babiyahe asawa pa mo! ako. Sa gitna ng mainit na tensyon, si Aris hindi na napigilang mag-walk out. Akin nga muna, ba't mo kukunin? Doon tayo sa pulis. Sir, ma'am, ang ganito po kasi nangyari. Kaya ko babayaran po namin lahat ng bill Pati yung mga service na namin. kung ano ibibigay nila sa amin. Kahit hindi nila patani sa mga discount kami na bahala po. Sa huli, pinayuhan ng barangay San Isidro sina Carrie na tuluyan ang magsampa ng kaso sa pulisya. Nakapanayam ng resibo ang suspect na si Jonaldo. Ang paliwanag niya, Takot na takot po ako nun. Hindi ko kasi inaasahan yung pangyayari nun. Tsaka po, hindi talaga ako marunong manakit ng tao. pag-amin pa niya, hawak niya ang kanyang cellphone na mangyari ang aksidente. Nilalapag ko po yung cellphone dito po, ma'am. Tapos biglang nag-slide pababa. Kaya hindi ko nakita yung bata. Biglang tumakbo. Hindi ko naman po tinakbuhan yung bata eh. Ako pa po yung unang dumampot sa bata. Ayon pa kay Jonaldo, handa raw siyang karapin ng paratang laban sa kanya. Tanggapin na lang, ma'am. Karapatan nila yun eh. April 29, 2025, formal lang nagsampa ng kaso sina Carrie sa Rodriguez Police. Kinunan din ang salaysay ang biktimang si John John. Ano nangyari sa sugat mo? Ano po nangyari sugat mo? Ano po? Saka ano pa? Ano pa? Bangga. Sinampahan si Jonaldo ng kasong reckless imprudence resulting in physical injury and violation to RA 4136 o driving without license dahil sa pagmamaneho ng walang lisensya. Sakaling mapatunayan ng korte na nagkasala, pwede siyang makulong ng 1 taon o higit pa. So kung meron pong intensyon na itago yung ebidensya, in this sense yung sasakyan, maaari po siyang maging liable sa obstruction of justice. 1 linggo matapos ang aksidente, kinumusta namin ang nanay at biktima na si John John. Kamusta ka na, anak? Ano daw? Kumusta daw ikaw? Kamusta ka na? Okay na? Okay na? Okay. May masakit pa ba sa'yo? Itong mga sugat, masakit pa ito? Hindi na? Itong mga narito? Yan, masakit daw yan. Sa ito, masakit ito? Hindi. Masakit Okay na? daw po. Okay na. Konti, konti. Ito rin, mami. Meron din siya dito. Mami, patingnan. Opo, yan po. Saka dito sa may, ayan po. Kaskas, ano po? Opo. Ayon naman kay Carrie, malaki ang natutuhan niya sa sinapit ng anak. Alam ko masakit bilang ina. Pero paano niyo ilalarawan sa ating mga taga-subaybay gaano kasakit sa isang ina na sapitin ito ng kanyang anak? Sobrang sakit, sir. Siyempre po, bilang ina, kahit sobra kong protection na yung anak ko pag-aalaga. Ngayon po, gagawin ko po mas doble-doble pa po na pag ano po bantay sa kanila para lang po hindi na po maulit yung ganun.
Ayun po yung pinakaano ko po sa akin, sa pamilya ko.